Kabanata 2521. Tumalon si Hal sa ibabaw ng tambak ng basura at nagsimulang maghukay na parang natagpuan ang target. Sabi ng kanyang may-ari, ang mga aso ay may napakalakas na pangamoy. I'm guessing it's buried down there. Ilang beses tumahol si Hal, at nagsimulang tumulong sa paghuhukay ang dalawang taga-nayon. Hindi nagtagal, nakakita sila ng bagong bag sa ilalim ng basurahan. Pinulot ito ng taga-nayon. Ito ba? Lumakad si Colton, kinuha ito, at tumawa. Ito ay, binuksan niya, at maliban sa pera, nasa loob pa rin ang ID at passport. Nandoon din ang susi ng isang safe sa bangko na nakalagay sa likod ng pasaporte. Iyon ang minana ni Freya sa kanyang lolo pagkatapos nitong pumanaw. Hiniling ni Freya kay Colton na itago ito, kaya palagi niyang dinadala ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag sa kanya kung nawala ito. Natutuwa siyang natagpuan niya ito. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Colton at bumagsak sa sahig. Colton, Mister, nang magising siya, gabi na. Nakita ni Freya na nakaupo sa tabi ng kama, nagising ito, kaya't bumangon ito at tumingin sa kanya. Gising ka na. Tinanong niya, gaano katagal ako lumabas? 5:30 PM na, at ito ay isang nursing home. Hinayaan kami ng madre na manatili at magpahinga. Umupo si Freya sa kama at hindi maiwasang mapangiti. Kalahating araw na dumaan sa basurahan si Mr. Goldman at nawala ng malay. Ito ay magiging malaking balita. Pumikit siya. Tinatawanan mo ako. Dahan-daang umupo si Colton at Sam Andel sa headboard. Sa tingin mo ba mahalaga sa akin ang aking pasaporte o ID? Kahit na ang pagbabalik sa kanila sa ibang bansa ay isang abala, tatagal lamang ng 15 araw. Kung gayon bakit ka pumunta? Natatakot ako na baka sisihin mo ako kapag nawala ang isang bagay. Nagulat si Freya nang makita niyang inilabas niya ang gintong susi. Paanong hindi niya alam kung anong susi iyon? Ito ang susi sa safe box ng Royal Bank. Ang susi ay sumisimbolo sa pamilya. Ito ay isang maharlikang regalo. Kung wala ang susi, ang lahat ng natitira sa kanya ay naruroon lamang upang punan ang safe. Hindi alam ni Freya ang mararamdaman. Tanga ka ba? Hindi. Ibinigay mo ito sa akin dahil nagtitiwala ka sa akin. Kung nawala ito, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Regalo ito ng lolo mo. Inilagay niya ang susi sa kamay niya. Hindi kita kayang pabayaan. Napatingin si Freya sa susi sa kamay niya at pinagdikit ang labi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi kita masisisi kahit na mawala ito sa iyo. $150 million halaga ng ginto, $150 million halaga ng cash, 2 kaso ng anti-gang alahas. Alam mo ba kung magkano lahat ng gastos? Kahit na pera lang, malaking pera yan, my little rich wife. Okay ka lang ba talaga na mawala ito? Iyan ang gold mine mo. Simula kailan ang dami mong kausap? Nagtaas ng kilay si Freya at tumawa. Kung nawala mo ang susi, meron pa ako. Ikaw, aking ginto. Kaya mo nang bayaran ang mga gastusin ko. Kumunat ang noo ni Colton. Hindi ba't sinabi mo na hindi mo ako kailangang magbayad para sa iyo? Nabulunan si Freya. Kasi ayaw mong minamaliit ka ng mga tao, di ba? Kilalang kilala siya ni Colton. Nahulaan din niya kung ano ang nasa isip nito. Hindi ka comfortable sa paggastos ng pera ko dahil sa tingin mo ay hindi sa iyo iyon. Gusto mong gawing malinaw kung ano ang sa iyo at sa akin. Hindi ka lang natatakot na mababa ang tingin sa iyo ng mga tao, kundi natatakot ka rin na gawin ko rin iyon. Kabanata 2522. Napaiwas ng tingin si Freya at hindi nagsalita. Pero pagkatapos naming ikasal, ang pera namin ay paghatian. Normal lang na gastusin mo ang pera ko, at normal lang na kumikita ako para gastusin ng asawa ko. Wala kang dapat ikabahala na mababa ang tingin ko sa'yo. Bakit ako mag-aasawa kung hindi ko naman kayang gumastos ng pera ng asawa ko? Inilagay ng aking asawa sa panganib ang kanyang buhay upang bigyan ako ng anak, kailangan kong matulog sa akin, at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ako. Kung ayaw kong gastusin niya ang pera ko, I might as well stay single. Natawa si Freya dahil total sense niya, pero mas ikinalungkot niya, ako. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Mabango ako at kailangan kong mag-shower. Naiinis si Colton sa kanyang sarili. Hindi ko ito matatanggap. Huminto siya, saka dahan-daang bumangon. May shower room dito. Ihahatid na kita doon. Dinala siya ni Freya sa shower room, at bago siya pumasok, niyakap siya nito mula sa likod at tumawa. Nakakatakot ka rin. Sabay na tayong pumasok.
Namula ang mukha ni Freya habang bamulong, baliw ka ba? Isa itong nursing home. Alam ko, ibinaon ni Colton ang kanyang mukha sa kanyang leeg. I promise na wala akong gagawin. Matapos siyang buhati ni Colton palabas ng shower, pulang-pula ang mukha ni Freya. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib nito. Nangako siyang hinding-hindi na siya maniniwala pa. Nabangga sila ni Leia at Normal sa koridor at nagtanong, saan kayo nagpunta? Hiyang-hiya si Freya. Naamoy ni Norman ang bango ng body shampoo, saka tumahimik at tinapik ang balikat ni Leia. Tumigil ka na sa pagtatanong. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Colton. Sabi ng head nun, sa dining hall daw tayo kumain. Gusto mo bang pumunta? Bumaba ang tingin ni Colton sa babaeng nasa braso niya. Pumunta. Lumabas si Freya at sinabing, dahil nagtanong siya, umalis na tayo. Naglakad siya palayo. Ngumiti si Colton at sumunod sa kanya. Pinilit ni Norman ang kanyang dila. Huwag na nating itanong kung ano ang nangyayari sa mag-asawa. Terry, kain na tayo. Sinundan niya. Sila. Hintayin mo ako. Hindi alam ni Leia kung paano magre-react doon pero sumunod na lang. Wala masyadong tao sa dining hall. Pagkatapos ng simpleng pagkain, umupo na ang lahat sa mesa. Nawala ng gana si Norman na sanay sa mamahaling pagkain. Napakasimple ng pagkain doon. Magiging perpekto ang lugar na ito kung mayroong ilang steak, kape, at salad. Napabuntong hininga si Freya. Dapat natuwa ka na may pagkain tayo. Sa palagay mo ba ang nursing home ay kasing marangya ng iyong tahanan? Muling bamantong hininga si Norman at nagtanong, sa palagay mo ba ang mga matatandang tao dito ay iniwan ng kanilang mga pamilya? Ibinaba ni Leia ang kanyang mga mata. Siguro hindi. Ang ilan ay hindi kayang alagaan ang kanilang mga magulang, kaya ipinadala sila dito. Karamihan sa mga matatanda ay walang kasama sa buhay o mga anak, kaya kailangan nilang manatili dito. Naaawa ako sa kanila. Tiningnan sila ni Leia at dahan-daang sinabi, kung ikukumpara sa mga walang tirahan, ang mga matatandang ito ay may bubong sa kanilang mga ulo at pagkain. Mas magiging malungkot kung kahit na ang mga nursing home ay abandonahin sila. Hoy, tingnan mo, hindi ba magnanakaw yan? Tumingin sila kung saan nakatingin si Norman at nakita nila si Mia na itinulak ang isang batang lalaki sa wheelchair papunta sa dining hall. Ang batang lalaki ay halos 10 na may blonde na buhok at maputi ang balat. Ang kanyang mga mata ay mapusyaw na asul at napakaganda, ngunit wala silang laman. Kabanata 2523. Maaaring kapatid niya ang batang iyon. Tanong ni Leia, tumingin sa kanila si Freya at hindi sumagot. Inikat ni Mia ang batang lalaki sa tabi ng mesa. Tinulungan itong tumayo, at umupo. May sinabi ito sa kanya at kumuha ng pagkain habang naghihintay siya doon. Napansin ni Freya na may mali sa mga mata ng bata. Bulag ba siya? Tumayo si Norman at naglakad. Bamulong si Leia, hoy, anong ginagawa mo? Umupo si Norman sa tapat ng batang lalaki, na napansin ito ngunit inakala niyang bumalik na ang kanyang kapatid. Anong meron tayo ngayong gabi? Umupo si Norman sa kanyang harapan at ikanaway ang kanyang mga kamay, ngunit hindi nag-react ang bata. Hindi mo talaga makikita, na-curious ang bata. Ikaw, hoy, lumayo ka sa kapatid ko. Nakita ni Mia si Norman nang umakbay ito at agad na nagmukhang masama ang loob. Inilapag niya ang mga kubyertos sa mesa. Kung gusto mong maghiganti, lumapit ka sa akin. Mabilis na tumayo sina Freya at Colton at naglakad. Naka-cross arms si Norman at hindi natakot. Gusto ko lang mag-hi sa kapatid mo. Ano naman ang kinakatakutan mo? Nasasabihin ko sa kanya na ikaw ay isang. Ma'am, tinakpan ni Leia ang bibig niya. Tinanong ng bata, kaibigan mo ba siya? Hindi. Mukhang inis si Mia at halatang kinilabutan sa sinabi ni Norman. Hindi ko sila kilala. Masasabi ni Freya na ayaw ni Mia na malaman ng kapatid ang ginawa niya, kaya't lumapit siya sa bata at yumuko. Kapatid ka ba ni Mia? Tumaas ang alerto ni Mia. Tumango ang bata at nagtanong, may ginawa ba ulit ang kapatid ko? Nakagat ni Mia ang kanyang lobby at magpapaliwanag na sana nang ngumiti si Freya at sinabing, hindi, nag-aalala lang ang kapatid mo na mapahamak ka namin, kaya siya ay nagtatanggol. Mukhang sobrang protective niya sa'yo. Napangiti ang bata, siya ay isang mahusay na tao. Kahit nagkakamali siya, ginagawa niya para sa akin, kaya kung may ginawa siyang mali, magagalit ako. Tumingin si Mia at hindi nagsalita. Marahang hinawakan ni Freya ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, nangako siya sa iyo na hindi niya gagawin, kaya kailangan mong magtiwala sa kanya. Tumango ang bata. Oo, naniniwala ako sa kanya.
Agad na nakaramdam ng hiya si Mia, lalo na sa mga sandaling iyon. Umalis si Freya sa dining hall kasama si Colton at ang iba pa, ngunit sinundan sila ni Mia. Maghintay. Lumingon si Freya, at tumigil ang iba. Naglakad si Mia papunta sa kanila at awkward na tumayo doon, saka yumuko. Pasensya na. Nagulat si Freya sa biglaang paghingi ng tawad, ngunit ngumiti si Norman. Oh, marunong ka bang humingi ng tawad? Naikuyom ni Mia ang kanyang pangahabang namumula ang kanyang tenga, ngunit nagpigil siya at hindi tumayo ng tuwid. Tumingin si Freya kay Colton, na nagsabing, ikaw ang magdesisyon. Tumango siya at saka naglakad papunta kay Mia. Tinatanggap namin ang iyong paghingi ng tawad. Tumingin si Mia na may pagtataka. Ninakaw mo ang wallet namin para tulungan mo ang kapatid mo na makakita ulit, di ba? Nilapitan mo ito sa maling paraan. Physically fit ka, kaya magagawa mo iyon. Kumunat ang noo ni Mia. Alam kong kaya ko, ngunit tinanong ko ang mga doktor, at sinabi nila na ang operasyon sa pagpapalit ng cornea ay nagkakahalaga ng $30,000. Nagbaba siya ng tingin, saka nagpatuloy. Wala akong pinag-aralan, kaya imposibleng makakuha ng magandang trabaho. Kahit na kaya kong gumawa ng mga kakaibang trabaho at makapagtrabaho ng 4 na trabaho sa parehong oras at gumastos ng kaunti hanggat maaari dahil ang nursing home ay nagbibigay ng pagkain at tirahan, ipinaalam sa akin ng ospital na nakahanap sila ng cornea na maaaring gumana para sa kanya, kaya kailangan ko para makuha ang pera sa loob ng 1 buwan, o palalampasan ko ang pagkakataon. Walang paraan na makukuha ko ito sa oras, kaya kinailangan. Kung magnakaw, hindi mo naman kailangan ng pera. Kabanata 2524. Napatingin si Freya sa kanya. Ngunit hindi magandang paraan ang pagnanakaw. Kahit na target mo lang ang mga taong hindi nangangailangan nito dahil sa tingin mo ay hindi sila mapapasukan ng maliit na halaga, hindi lahat ng may pera ay magiging maayos sa ganyan. Dapat kang matuwa na tina-target mo ang isang taong hindi tatutol, ngunit maaaring hindi ka palaging swerte. Baka itapon ka sa lakap ng ilang araw. Kapag may nakakaalam na magnanakaw ka, baka mabugbog ka at mapahiya sa publiko. Baka ibenta ka pa nila. Naisip mo ba kung paano mabubuhay ang iyong kapatid kung wala ka? Walang masabi si Mia dahil hindi niya naisip iyon. Kailan ang operasyon niya? Ika-28 ng Enero. Kinapa ni Freya ang kanyang bulsa, naglabas ng panulat, at isinulat ang numero ng telepono ng Villa sa palad ni Mia. Tawagan mo ako sa loob ng 2 araw, at ibibigay ko sa iyo ang address. Halika at puntahan mo ako. Natigilan si Mia ng ilang segundo, saka curious na tiningnan ang numero sa kanyang palad. Huminto si Freya ng ilang hakbang at tumalikod. Mabuti pang sumama ka sa hapon. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi ka na makakakuha ng isa pa. Napatingin si Mia habang naglalakad sila palayo. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Sige, hindi ako mail late. Naglakad si Leia palapit kay Freya. Tutulungan mo ba talaga siya? Inilibot ng mga mata ni Freya ang paligid. Naaawa ako sa batang iyon. Siya ay 10 pa lamang at dapat ay nasa paaralan, nag-e-enjoy sa kanyang pagkabata, ngunit sa halip ay nakatira siya sa isang nursing home. Ipinatong ni Norman ang kanyang braso sa balikat ni Colton. Kuya, sa tingin ko dapat kang magsimula ng isang charity foundation kasama ang iyong asawa. Napatingin sa kanya si Colton. Comfortable ba ang braso mo? Inalis ni Norman ang kanyang braso. Petty, charity foundation. Napaisip si Freya, at pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Norman. Hindi masamang ideya iyon. Nagulat si Norman. Iisipin mo ba talagang gawin ito? Hindi niya talaga sinasadya. Gaya nga ng sabi ni Mia, walang sinisingil ang nursing home para sa pagkain at tuluyan. Hindi mo ba naisip na kakaiba? Ang lahat ng mga nursing home na alam namin ay naniningil ng malaking bayad. Walang nursing home ang malulugi sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga tao ng libre. Kumunat ang noo ni Leia. Baka isa itong welfare organization. Naisip ko rin, pero kung welfare organization sila, makakatulong ang foundation na mapabuti ang lugar. At saka, luma na ang mga pasilidad dito, at karamihan sa mga pagkain ay vegetarian. Iilan lang ang mga care worker dito, kasama na ang manager, pero napakaraming matatanda ang dapat alagaan. Alam namin na wala silang matatanggap na anumang kita mula dito. Tinanggap ng manager ang mga matatanda ng walang bayad, na nagpapakita na ito ay lahat ng kawang gawa. May mga taong talagang nagtatrabaho ng walang hinihintay na kapalit.
Napaisip sina Norman at Leia sa sinabi ni Freya. Kung ito ay isang welfare organization, magkakaroon ng pondo upang tumulong sa pagpapanatili ng nursing home, maliban na lang kung ito ay hindi isang welfare organization kundi isang pribadong nursing home. Sa lungsod, ang isang pribadong nursing home ay maaaring nagkakahalaga ng isang braso at isang binti. Mga mayayaman lang ang makakayanang manatili doon. Walang dahilan para ipadala ng mayayaman ang kanilang mga matatanda sa lugar na ito sa bayang ito. Ang mga naninirahan dito ay malamang na mga matatanda lamang na walang kasama. Kabanata 2525. Tiningnan sila ni Freya at sinabing, dahil ang manager ng nursing home ay maaaring humingi ng tulong sa mga taga-nayon para tulungan kaming maghanap ng wallet, ibig sabihin ay iginagalang nila siya. Pati si Mia na matigas ang ulo ay nirerespeto siya. Sa tingin ko, siya ay dapat na lubos na iginagalang. Marahil ay iginagalang siya ng mga taga-nayon dahil tinatanggap niya ang lahat ng nangangailangan ng tulong. Tumango si Norman. Iyon ay nagpapababa sa kanya ng isang santo. Dumating ang gabi, at tahimik ang bayan. Nagpahinga si Freya sa harap ng bintana at tumingin sa madilim na kagubatan. Maliwanag ang buwan at nakasabit sa mga burol, malinaw at payapa. Lumapit si Colton, niyakap siya mula sa likuran, at ipinatong ang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Ano ang nasa isip mo? Napangiti siya, tungkol sa pagtatayo ng pundasyon. Huminto siya, saka tumawa. Basta masaya ka, susuportahan kita kahit anong mangyari. Tumingin siya kay Colton. Talaga, yan ang perang iniwan sa iyo ng lolo mo. Hindi kita mapipigilan sa paggamit nito. Ang pagsisimula ng pundasyon ay isang magandang bagay. Ang ilang mga tao ay nag-iingat ng kanilang kayamanan sa buong buhay nila at hindi kailanman nagamit ito sa mabuting paraan. Ang aking asawa ay yumaman sa isang gabi ngunit nagpaplanong gamitin ang ilan sa mga iyon upang magsimula ng isang pundasyon. Dapat masaya ako dyan. Humarap sa kanya si Freya na may malaking ngiti. Ginagawa namin ito para sa aming anak. Sana maging ligtas siya at aking masaya. Hinawakan ni Colton ang mukha niya at hinalikan siya sa noo. Sana rin ako. Kinabukasan, pinuntahan ni Freya ang manager sa kanyang opisina. Nagulat ang madre. Maaari ba kitang tulungan, Miss Pruitt? Umupo si Freya sa harap ng desk. Narinig kong sinabi ni Mia na itinatag mo ang nursing home na ito para pangalagaan ang mga matatanda ng libre at mabigyan pa ng pagkain at tirahan. I'm curious, paano ka nabuhay ng matagal na walang pondo? Medyo nagulat ang madre at natahimik. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sa wakas ay sinabi niya, sa tingin mo ba ay hanggal ako sa paggawa nito? Natigilan si Freya. Hindi. Maraming tao ang hindi maintindihan noong una kong ginawa ito. Akala nilang lahat ay tanga ako dahil sinong gagawa ng isang bagay na walang hinihintay na kapalit. Hindi nila akalain na makakaligtas ako at tataya sa likod ko na hindi ito tatagal ng higit sa ilang buwan. Hindi nila inaasahan na tatagal ako ng ilang buwan at umabot ng ilang taon. Malungkot na ngumiti ang madre. Karamihan sa mga tao dito ay walang anak, ang iba sa kanilang mga kasama ay maagang pumasa, at ang iba ay iniwan ng kanilang mga anak na lumipat sa lungsod. Walang nursing home dito, kaya wala silang mapupuntahan kung hindi natin sila dadalhin. Baka mamatay sila sa isang sulok, at walang makakaalam. Napatingin si Freya sa kanya. Ang madre ay hindi kasing mapagbigay sa inaakala nila. Siguro sa ilang mga tao, ang ginawa niya ay katangahan at katawa-tawa. Para bang walang kabuluhang sakripisyo ang ginawa ng madre para sa mga taong hindi niya kadugo. Ngunit sa kanya, hindi iyon walang kabuluhan. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang humanga sa kanya para sa kanyang pagpupersage at nagsimulang igalang ang kanyang mga desisyon. Para sa kanila, siya ay isang mabait na kaluluwa na may walang pasubali na pagmamahal. Isa sa alang-alang mo bang maging bahagi ng aking charity foundation? Nagulat ang madre. Foundation. Kalmadong sinabi ni Freya, mukhang luma na ang mga pasilidad ng nursing home. Maaari akong maging tagapagtatag ng pundasyon at mamuhunan ng pera sa pagpapabuti ng mga pasilidad dito upang ang lahat ay magkaroon ng mas magandang kapaligiran. Hindi mo kailangang kumuha ng anumang pera mula sa kanila, at hindi ako kukuha ng anumang bayad mula sa iyo. Upang sumali sa amin, tingnan mo ito bilang isang donasyon mula sa akin. Kabanata 2526. Namula ang mga mata ng madre. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon habang sinasabi niya, Miss Pruitt. Seryoso ka ba? Lumapit siya sa ibang mga organisasyon upang hilingin ang kanilang puhunan. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan siya pagkatapos malaman na hindi siya naniningil ng anumang bayad para sa mga matatanda.
Ang ibinigay nilang dahilan ay kahit na gusto nilang gumawa ng kawang-gawa, hindi nila ito gagawin ng libre. Mula noon, hindi na siya lumapit sa anumang organisasyon. Hindi niya alam kung paano babayaran si Freya sa paggawa ng ganoong alok. Tumango si Freya. Oo, it goes without saying na pinag-isipan ko na ito ng mabuti bago imongkahi ang ideya sa iyo. Miss Pruitt, ako, hindi ko alam kung paano susuklian ang iyong kabaitan, sagot ng madre, ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa emosyon. Bumangon si Freya at nagabot ng tissue paper sa kanya. Wala kang dapat bayaran sa akin. Matagal mo na itong ginagawa, kaya gagawin ko ang lahat para matulungan kita. Umalis silang apat ng bayan pagkatapos nilang mag-lunch. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas kasama sina Leia at Norman sa lungsod, bumalik sila sa kanilang bahay. Magdamag silang hindi bumalik, at hinihintay sila ni Brandon. Nang makita niya sila, tinanong niya, saan kayo nanggaling? Nag-aalala ako sa'yo, sabi ni Freya, may problema kami, kaya kinailangan naming manatili sa isang bayan ng isang gabi. Hindi pa ba tayo babalik ngayon? Nakahinga ng maluwag si Brandon at sinabing, buti na lang kayo. Hindi ako makausap sa'yo kagabi. Tatawagan ko sana ang mga pulis kung hindi ka bumalik ngayon. Baka masama ang reception sa bayan. Huwag kang mag-alala, matanda na tayong lahat. At saka, kasama si Colton, ano ang maaaring mangyari sa atin? Pagkatapos noon, sinulyapan niya si Colton. Tumikim si Colton at tumango. Oo, kakayanin ko rin kung may mangyari. Na may ngiti sa lobby, inakbayan ni Freya si Brandon at naglakad papunta sa couch. Dad, may gusto sana akong pag-usapan sa iyo. Tanong ni Brandon, ano iyon? Sinabi ni Freya sa kanyang ama ang tungkol sa nursing home sa bayan. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang balak na bumuo ng isang pundasyon, at ang kanyang ama ay natigilan sandali pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, seryoso niyang sinabi, Faye, hindi mo na kailangang pag-usapan kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Kahit anong gusto mong gawin, susuportahan kita. Hindi inaasahan ni Freya na susuportahan siya ng kanyang ama. Gaman ang pakiramdam niya at sinabing, salamat, tatay. Sa pagtingin sa kanila, naisip ni Colton ang kanyang sariling anak na babae. Susuportahan ba niya ang desisyon niya kapag lumaki siya tulad ng pagsuporta ni Brandon kay Freya? Sa Blue Valley Manor, nalaman ni Daisy mula sa Knowles na si Freya ay magsisimula ng isang pundasyon. Bakit biglang gustong magsimula ng charity foundation ni Freya? Tanong niya, nakatali si Knowles. Nang makita niya kung gaano siya ka-curious sa salamin, tumawa siya. Tinutulungan siya ng iyong kapatid na ihanda ang lahat, kaya sa palagay ko ito ay totoo. Tumayo si Daisy at lumapit sa kanya. Kung gayon, tulungan din natin sila. Ibinaba ni Knowles ang mukha para tignan siya at pinisil ang ilong. Manatili ka lang sa bahay at panatilihing ligtas ang aming mga sanggol at ang iyong sarili. Ako na ang bahala sa lahat. Bahagya siyang ngumuso at inilayo ang mukha. Ano pa bang magagawa ko kundi matulog at kumain? Hinawakan siya ni Knowles sa kanyang mga braso at sinabing, napakatanga mo. Bakit kailangan mong itusok ang iyong ilong sa kanilang mga gawain? Hindi ka ba naniniwala sa kapatid mo? Ibinaon ni Daisy ang sarili sa kanyang dibdib at sinabing, pero may gusto din akong gawin. Alam mo ba, kung gaano ako kainip na nananatili sa villa na ito araw-araw? Tumawa si Knowles at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tumingin ito sa kanya at sinabing, kung gusto mong mag-shopping, pwede mong yayain si Madam Ames na sumama sa iyo. I'm sure marami kayong magiging common topics. May dalawang Katie wala sa bahay. Ang babaeng Katie wala ay si Madam Ames. Siya ang nagkaroon. Kinuha siya upang samahan si Daisy kapag wala siya. Kabanata 2527. Sige, sagot ni Daisy. Nang makita kung gaano siya nadismaya, hinalikan ni Knowles ang gilid ng kanyang mga lobby at sinabing, maging mabuting babae. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng aking mga gawain, magiging malaya na akong makasama ka. Walang sinabi si Daisy. Bumaba si Knowles at tinawag si Madam Ames. Kung gusto ni Daisy na lumabas mamaya, samahan mo siya. Sumagot si Madam Ames, oo, Ginoo. Pagkaalis ni Knowles sa villa, pumunta si Madam Ames sa kusina. Ang mga kasambahay sa kusina ay naghahanda ng tanghalian para kay Daisy. Nang makita nila siya, binati nila siya, Madam Ames. Tumango si Madam Ames at sinabing, handa na ba ang tanghalian? Dadalhin ko ito sa itaas ngayon. Inabot ng maid ang pananghalian ni Daisy kay Madam Ames at umalis na.
Sinulyapan ni Madam Ames ang masustansyang pagkain sa tray at dinala ito sa itaas. Kumatok siya sa pinto at naghintay ng ilang sandali. Matapos makuha ang approval ni Daisy, saka lang niya itinulak ang pinto at pumasok sa kwarto. Nakaupo ngayon si Daisy sa isang couch sa tabi ng bintana. Isang sinag ng liwanag ang kumalat sa bintana at damapo sa kanya ang tanawin ay napakaganda na parang isang painting. Pakiramdam niya ay talagang isang kagandahan ang rumored royal bride tabi na ito, at ngayon niya lang naintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagkagusto ni Noel Ace sa kanya. Ngayong buntis na siya, naniniwala siyang wala nang makakaapekto sa kanyang posisyon bilang royal bride to be. Inilapag niya ang tanghalian sa mesa at sinabing, "Ma'am, oras na para kumain ng tanghalian." Si Daisy ay walang gaanong gana kamakailan. Uminom lang siya ng ilang higop ng sopas at inilapag ang mangkok. "Gusto kong lumabas at mamasyal mamaya. Bakit hindi ka sumama sa akin?" Ibinaba ni Madam Ames ang kanyang ulo at sumagot, "Sure, ma'am." May dalawang sasakyan na sumusunod sa likod ng kotseng inuupuan ni Daisy. Inutusan ni Noel Ace ang mga bodyguard na sundan si Daisy sa tuwing lalabas siya. Huminto sila sa tapat ng college ni Freya. Matapos matanggap ang kanyang tawag, bumaba si Freya para salubungin siya. "Daisy." Lumingon si Daisy at kumaway kay Freya na may ngiti sa lobby. Lumapit si Freya sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Sinulyapan niya ang mga bodyguard at si Madam Ames na nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Ngumiti siya, mukhang nag-aalala talaga si Noel Ace sa iyo. "Wala kang ideya kung gaano ako ninas. Simula nang mabuntis ako, hindi na niya ako pinayagang gumawa ng kahit ano. Nag-aalala ako na baka isang araw ay mabaliw ako," bulong ni Daisy. Humalaklak si Freya, kasi buntis ka. Ang unang ilang buwan ng pagbubuntis ay mahalaga, at nag-aalala lang siya sa iyo." Naglakad silang dalawa sa gilid, at nagtanong si Daisy, "Oye, I heard na kayo ng kapatid ko ay nagtatayo ng charity foundation." Tumango si Freya, "Oo, bakit bigla mong gustong simulan itong charity foundation? Siguro gusto ko lang makatulong sa mga taong iyon. At saka, kailangan kong gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang sa lahat ng perang naiwan sa akin ng aking lolo, tama ba?" Sagot ni Freya. Tumango si Daisy, "Tama ka. Total mayaman ka na ngayon. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang charity foundation gamit ang perang iniwan sa iyo ng iyong lolo, ikaw ay magiging isang sikat na pilantropo sa hinaharap." Tumawa si Freya, "Well, ginagawa ko ito para din kay Charm." Umalis si Daisy matapos makipag-chat ng matagal kay Freya. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa Blue Valley Manor. Sa halip, tinawagan niya ang driver para dalhin siya sa Yanis Group. Natigilan si Madam Ames, at tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. "Ma'am, matagal na po tayong lumabas. Dapat tayong bumalik ngayon." Napangiti si Daisy, "Huwag kang mag-alala. Wala din naman akong gagawin kong babalik ako. Gusto ko lang bisitahin ang asawa ko. Ngunit, magtiwala ka lang, Madam Ames. Ako ang nagdala sa'yo doon. Hindi siya magagalit sa'yo." Hindi na nagsalita si Madam Ames. Maya-maya, nakarating na sila sa Yanis Group. Hinintay sila ni Daisy sa kotse at pumasok sa gusali. Nagmamadaling inilabas ni Madam Ames ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kung sino. "Miss, nandito na siya." Kabanata 2528. Sa opisina ng administrasyon, nakatanggap ng text message ang isang mukhang flashy na babae at dali-dali itong binura. Walang sino man ang mag-aakala na si Madam Ames ay isang nunal na inilagay niya sa paligid ni Daisy. Yung royal bride tabi sa chismis. Well, hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Pagkalabas ni Daisy sa elevator ay may lumapit na babae at pinigilan siya. "Ikaw ang royal bride tabi, tama ba?" Inangat ni Daisy ang ulo niya at pumikit. Hindi pa niya nakita ang babaeng nasa harapan niya. "Kilala ba kita?" Inunat ng babae ang kamay sa kanya at sinabing, "Ako si Cecilia Taylor, assistant ng His Highness. Ang aking lolo ay isang earl, at ang aking ama ay isang ministro sa gabinete." Nang gustong hawakan ni Daisy ang kamay niya, binawi ni Cecilia ang kamay niya at ngumiti. "I'm sorry kung marami akong nasabi sa iyo." Ngunit ang kanyang kamahalan ay nasa isang pulong pa rin. Masyado siyang abala, kaya natatakot ako na wala siyang oras para i-entertain ka. Nanlamig ang kamay ni Daisy sa himpapawid, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katinoan at binawi ang kanyang kamay. Sa walang pakialam na mukha, sinabi niya, "Kung gayon, hihintayin ko siyang matapos ang kanyang pagpupulong." Tumingin sa kanya si Cecilia at nagtaas ng kilay. "Hindi ko alam na sobrang clingy mo pala, madam." "Ano,
Kumunat ang noo ni Daisy. Alam mo bang napakabisi ng kamahalan nitong mga nakaraang araw? Bilang asawa niya, hindi ka dapat kumilos ng hindi makatwiran. Pinagkrus ni Cecilia ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at bumaba ang tingin kay Daisy na may mapagkunwari na tingin dahil mas matangkad siya. Bilang asawa niya, dapat tulungan mo siya sa paglutas ng kanyang mga problema. Kung wala ka namang magagawa, dapat tumalikod ka na lang sa halip na bigyan pa siya ng problema. Ang kanyang mga salita ay matalas at tumusok sa puso ni Daisy na parang mga talam. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Sa totoo lang, naramdaman niyang tama si Cecilia. Totoong wala siyang alam tungkol sa kumpanya ni Noel Ace. Nangangahulugan ba ito na naisip ni Noel Ace na siya ay kumikilos din ng hindi makatwiran? Tumalikod siya at umalis, isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Cecilia. Ito ay simula pa lamang, at hindi na niya ito matiis. Marami pa sa hinaharap, at iniisip ko kung paano niya ito tatanggapin. Biglang huminto si Daisy sa harap ng elevator at lumingon kay Cecilia. Opo, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Walang emosyong tumingin si Cecilia kay Daisy, at mahinahong sinabi ng huli, hindi naman sa wala akong magagawa. Kaya lang hindi niya ako pinapahintulutang gumawa ng kahit ano. Dahil hindi niya kailangan ng tulong ko, bilang asawa niya, mapagkakatiwalaan ko lang siya nagagawa siya ng mas mahusay. Kaya kung sa tingin mo ay maaari kang maghasik ng discord sa pagitan namin, mas mabuting iwanan mo ang pag-iisip, madam. Nang matapos siyang magsalita ay tumango siya at pumasok sa elevator. Nagbago ang ekspresyon ni Cecilia, at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Ano ang tawag niya sa akin? Tinawag niya lang akong madam. Damn it, sino siya sa tingin niya? Isa lang siyang Goldman at artista mula sa Slovakia. Sa tingin ba niya ay mayroon siyang kailangan para maging asawa niya? Maaari kang kumilos ng ganito dahil buntis ka. Tingnan natin kung maaari kang magpakasal sa royal family kapag nawala ang iyong anak. Bumalik si Daisy sa kotse, at ang kanyang mukha ay madilim. Sinabihan niya ang driver na iuwi na sila, at tila may napagtanto si Madam Ames. Hindi siya naglakas loob na tanungin si Daisy, ngunit ipinalagay niya na malamang na nasagasaan niya si Cecilia. Si Cecilia ay nagmula sa isang aristokratikong pamilya. Ang kanyang pamilya, ang mga Taylor, ay naglilingkod sa maharlikang pamilya noon pa man. Bagamat hindi sila kasing yaman ng mga Hathaway, mas marami silang koneksyon sa gabinete kaysa sa Hathaway. Malaki ang impluwensya ng mga Taylor sa gabinete. Ngayon na ang Reyna ay nagtagumpay lamang sa trono, ang gabinete ay hindi nasiyahan sa isang tagalabas na naging prinsesa, kaya't lahat sila ay umaasa kay Cecilia. Ito rin ang naisip ng mga maharlika at ministrong iyon. Samantala, lumabas si Noel Ace sa meeting room pagkatapos niyang magpulong. Nagmamadaling lumapit si Gideon sa kanya at mamulong, Nolly, ngayon lang dumating ang asawa mo, at pinigilan siya ni Cecilia. Naging malamig ang tingin ni Noel Ace. Ano ang sinabi niya sa kanya? Umiling si Gideon. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Hiniling mo sa akin na bantayan ko siya, ngunit hindi ko magawang malaman niya na pinapanood ko siya. Ang nakita ko lang ay madilim ang mukha ng asawa mo, at sigurado akong may sinabi si Cecilia sa kanya. Kabanata 2529. Minasahe ni Noel Ace ang kanyang ilong at tumahimik. Nang bumisita siya sa palasyo noong isang araw, lumapit sa kanya ang kanyang ama at sinabi sa kanya ang tungkol sa pulong ng gabinete. Pagkatapos, dumating si Cecilia sa kumpanya at naging katulong niya. Alam niya na ang lahat ng ito ay ginawa ng mga Taylor. Sinabi ng mga Taylor sa lahat na sila ay tapat sa pamilya sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanilang maraming kontribusyon sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, sa katunayan, nais lamang nilang kontrolin ang maharlikang pamilya. Noong buhay pa ang kanyang lolo, may ginawa ang mga Taylor sa likod ng lahat dahil hindi sila nasisiyahan sa pagiging ministro ng pananalapi ni Yorick. Noong panahong iyon, pinaalis ng kanyang lolo ang isang ministrong malapit sa mga Taylor sa gabinete para sabihin sa kanila na kumilos sila. Sa makatuwid, ang mga Taylor ay nagpapanatili ng isang napakababang profile mula noon. Ngayong pumanaw na ang kanyang lolo at humalili sa trono ang kanyang ina, nagsimula silang muling maging aktibo. Hindi lamang nila nakuha si Cecilia sa kanyang tabi, ngunit nagsimula pa silang magtipon ng isang grupo ng mga tao at sinubukang pigilan si Daisy na maging prinsesa. Noong hindi pa siya ang prinsipe, ang mga taong ito ay hindi naman ganito. Nakaramdam ng lamig si Gideon sa kanyang gulugad nang tingnan niya ang mukha ni Noel Ace. Nolly, sigurado ka bang wala kang gustong gawin sa kanya? Napakayabang niya,
Kumunat ang noo ni Knowles at sinabing, sa tingin mo ba ganoon kadaling mabunot ang isang aristokratikong pamilya? At saka, espesyal ang mga Taylor. Noong nabubuhay pa ang aking lolo, hindi siya makakuha ng anumang ebidensya sa mga Taylor. At nangangahulugan ito na si Elder Master Taylor ay hindi isang taong madaling makasama natin. Napakamot ng pisngi si Gideon at Ma'am Ulong, hindi ko maintindihan ang away ng mga Maharlika. Tinapik ni Knowles ang balikat niya at sinabing, sige, bantayan mo lang siya, ako na ang bahala. Nang aalis si Knowles sa kumpanya sa gabi, bumaba si Cecilia mula sa isang Lamborghini at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Kamahalan, tumigil siya sa paglalakad at malamig na tumingin kay Cecilia. Oo, huminto si Cecilia sa harapan niya at confident na ngumiti sa kanya. May oras ka ba ngayon, kamahalan? Iniisip ko kung maaari ba akong kumain ng hapunan kasama ka. Ngumiti si Knowles sa kanya at sinabing, pasensya na, pero wala akong oras. Nang aalis na siya ay nagpatuloy si Cecilia. Umaasa ang tatay ko na makakasabay tayong maghapunan. Kamahalan, okay lang kung itakwil mo ako, ngunit maaari mo bang tanggihan ang aking ama? Bumaba ang mukha ni Knowles. Sa Blue Valley Manor, bumaba si Daisy at naglakad patungo sa mesa. Umupo siya, at pagkapulot pa lang ng tinidor, lumapit si Madam Ames at sinabing, Ma'am, sabi ni Mr. Knowles kakain siya sa labas at sinabihan kaming ipaalam sa iyo na hindi mo na siya kailangang hintayin. Dumampot ng cherry si Daisy. Hindi niya alam kung bakit pero medyo nakaramdam siya ng inis nang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Cecilia kaninang hapon. Hindi mo kailangang sinasadyang sabihin sa akin ang tungkol dito. Alam kong abala siya sa pag-entertain sa mga bisita niya. Natigilan sandali si Madam Ames at napayuko. Si Mr. Knowles ay talagang ini-entertain ang kanyang mga bisita. Subukan mong intindihin siya. Sa tingin ba ninyo lahat ako ay hindi makatuwirang tao rin? Natigilan ang lahat ng kasambahay, at si Madam Ames ay ngumiti ng alanganin. Siyempre, hindi kami nag-iisip ng ganoon. Kung hindi ka ganyan mag-isip, then you don't need to tell me anything. Pwede ko ba siyang pilitin na bumalik para sa hapunan kung ayaw niyang bumalik? Kaya kung kumain ng hapunan mag-isa. Ilang kagat si Daisy at nakaramdam ng pagkahilo. Bumangon siya, nagmadaling pumunta sa banyo, at isinuka ang lahat. Pagkain na kanyang kinain. Ang boses ni Madam Ames ay nanggaling sa labas ng pinto. Ayos ka lang ba, ma'am? Nilinis ni Daisy ang inidoro at binuksan ang pinto. Ayos lang ako. Wala akong gana, kaya akyat na ako. Sa restaurant, dahan-daang inikat ni Cecilia ang kanyang baso ng alak at itinaas ang kanyang mga mata para tingnan ang gwapong lalaking nakaupo sa kanyang tapat. Narinig niya ang tungkol sa kanya noong siya ay batang tagapagmana ng Knowles. Kabanata 2530. Kaya lang mas interesado si Cecilia sa mga benepisyo kaysa sa hitsura. Gayunpaman, ngayong nagtagumpay na ang ina ni Knowles bilang reyna, ginawa siyang prinsipe, at ang kanyang anak ang magiging hari sa hinaharap. Siyempre, maaaring siya lang at ang kanyang anak. Humigop ng alak si Cecilia at sinabing, Your Highness, hindi mo ba naisip na medyo walang galang na ma-distract kapag kasama mo ako sa hapunan? Tinapik ni Knowles ang kanyang daliri sa mesa at sinabing, Miss Taylor, sana maintindihan mo ang isang bagay. Pumunta ako dito para maghapunan kasama ka dahil hiniling mo sa akin. Tinutupad ko lang ang hiling mo, at hindi ibig sabihin na balak kong makasama ka nitong kainan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Cecilia. Gayunpaman, tinuruan siyang panatilihin ang kanyang ugali sa ganitong sitwasyon, kaya patuloy siyang ngumiti at sinabing, dahil ba nag-aalala ka sa iyong asawa? Walang sinabi si Knowles. Pinagkrus ni Cecilia ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba at ngumisi. Ang ganda talaga ng asawa mo. Siya ang tipikal na kagandahan mula sa Slovakia, ngunit sa kasamaang palad, ang kagandahan ay hindi magdadala sa iyo ng anumang gusto mo. Sa iyong kasalukuyang katayuan, maaari kang palaging pumili ng isang maganda at may kakayahang babae bilang iyong asawa upang tulungan ka. Pagkatapos niyang magsalita, ipinatong niya ang kamay niya sa ibabaw ng kamay niya. Ang kanyang mga kuko ay na-varnish ng isang makinang nalilam ng pula habang hinahaplos niya ang kanyang balat. Sa palagay ko, mas bagay akong maging asawa mo kaysa sa maselang babaeng iyon. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Knowles. Tumingin siya kay Cecilia ng mahinahon at nagtanong, talaga? Masiglang ngumiti si Cecilia at sinabing, kung ano ang kaya niyang ibigay sa iyo, mas maibibigay ko sa iyo. Bukod dito, ang mga Goldman ay walang anumang sasabihin sa mga gawain ng maharlikang pamilya. Ako naman, hindi lang ako ang magiging asawa mo,
kundi magiging partner mo rin ako sa negosyo at politika. Binawi ni Knowles ang kanyang kamay at kinuha ang isang napkin para panasan kung saan niya ito hinawakan. Kilala mo ba ako? Sigurado akong kaya ko kung bibigyan mo ako ng oras. Inilagay niya ang napkin sa mesa at sinabing, ayoko nang kontrolado ako ng babae. Natigilan siya saglit ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya at napangiti. Hindi ko gagawin sa'yo yon. Nakangiting sagot ni Knowles, at ayoko sa babaeng nag-iisip na matalino siya. Halimbawa, ikaw. Bumaba ang mukha ni Cecilia. Ano ang ibig mong sabihin dito, kamahalan? Sumandal si Knowles sa likod ng upuan at sinabing, sa tingin mo ba ay mapapasunod mo ako sa anumang nais mong gawin ko sa pamamagitan ng pagpapalaki sa iyong ama? Parang minamaliit mo ako, kahit ang tatay mo ay walang lakas ng loob na magsabi ng ganyan sa harap ko. At ang sinasabi mo ay tila nagpapahiwatig sa akin na ang mga Taylor ay may higit na kapangyarihan kaysa sa maharlikang pamilya at na maaari mo akong paikutin sa iyong mga daliri. Nagbago ang ekspresyon ni Cecilia. Mahigpit niyang hinawakan ang baso at pilit nang umiti sa kanyang mukha. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang aking ama ay tapat sa maharlikang pamilya at ginagawa ang lahat dahil sa kanyang pagmamalasakit sa maharlikang pamilya. Kung ang iyong ama ay talagang nagmamalasakit sa maharlikang pamilya, dapat niyang isipin ang kanyang sariling gawain at huwag pakialaman ang maharlikang pamilya o ang aking pamilya. Kinuha ni Knowles ang baso at inubos ang alak sa isang lagok. Inilapag niya ang baso sa mesa at bumangon. Sa kanyang mga paa, kung talagang iniisip mo na ang iyong pamilya ay may napakalaking kapangyarihan, kung gayon ay talagang nagtataka ako kung ang mga Taylor ay talagang tapat sa maharlikang pamilya o kung mayroon kayong ilang uri ng agenda. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang jacket niya at umalis. Nagngangalit si Cecilia. Sa sobrang galit niya ay muntik na niyang madurog ang baso sa kamay niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga nangyari ngayon. Pagkatapos niyang sipin ang babaeng iyon at maging prinsesa, ipapaalam niya rito ang kahihinatnan ng pagmamaliit sa kanya. 9 PM na nang bumalik si Knowles sa mansyon. Medyo nagulat si Madam Ames nang makita siyang nakabalik kaagad. Nabigo ba si Miss Taylor na panatilihin siya? Hinubad ni Knowles ang kanyang jacket at inilagay sa kanyang mga braso. Habang tinatanggal niya ang kanyang kurbata, tinanong niya, nasaan si Daisy?